Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga yung nangyari, gaya nung sinabi ko nung video ko, na etong ginagawa ng ilan diyan sa sa rally nila diyan sa Davao del Norte nung nakaraan, kasama to si Duterte, yung kanyang mga alipores, Harry Roque, si Glenn Chong, sino-sino ba, si Vic Rodriguez, ayan yung mga nagsasalita sa every time na meron silang prayer rally kuno. Yung mga nagsasalita. At nung nakaraan, hindi na po prayer rally. Ang ginawa nila, tinawag nilang peace rally. Kasi hindi na prayer rally. Kasi sa nakakita ng prayer rally na panay mura. So nahiya siguro sila kaya pinalitan nila yung pangalan, ginawa nilang peace rally. At mapayapa naman yung rally. Ang problema, yung ginagawa nila, yun yung problema. Sila po ay nag-uudyok doon sa mga taong nandun, nag-uudyok na kalabanin ang gobyerno. At isa dyan, etong si Pantaleon Alvarez, mga kababayan. Ayan, no. Nagsalita ito si Pantaleon Alvarez doon eh. At gaya nga nung napansin natin, sabi ko, teka, mukhang hindi na to, hindi na to malayang pagpapahayag, hindi na po ito freedom of speech. Kasi ang ginagawa ni Pantaleon Alvarez, nung narinig ko siya, sabi ko, ano na ito? Nag-uudyok na siya ng sedisyon. Inciting to sedition na yung ginagawa niya. Kaya naman, ito, naglabasa na sa balita. Marami ring nakapansin. Pati mga mambabatas natin, ito na, kine-question yung ginawa na ito ni Alvarez. Na ewan ko ba dito sa tao ito. Masyadong sakim kasi sa kapangyarihan itong mga ito eh. Kaya ito, dito sa ating screen mga kababayan, ayan o, pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ ang naging panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na humihikayat partikular na sa Armed Forces of the Philippines o AFP na kumalas na sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nang mapilitan itong bumaba sa pwesto. Ayun yung sinabi ni Alvarez eh. So nung narinig ko rin ito, sabi ko walang iya ito. Hindi na to malayang pagpapahayag. Hindi na to yung tinatawag ng freedom of expression, freedom of speech. Etong ginagawa ni Alvarez, ito na ay pag-uudyok sa sedisyon. Kaya naman ito, pinag-aaralan na ng DOJ, nakasuhan ng sedisyon. Etong si Alvarez. O sa mga hindi pa nakakarinig nung speech ni Alvarez diyan sa dun sa ginawa nilang rally diyan sa Davao del Norte, ito papakita ko sa inyo. Alright, sa mga hindi pa nakapanood nung etong pagbubunga nga ni Alvarez. Etong kanyang sinasabing freedom of speech, freedom of expression. Sabi niya, tingnan nyo, pag-aralan nyo maigi kung ito ba ay malayang pagpapahayag pa rin ba? O ito ay pag-udyok ng pag-aaklas, pag-udyok ng sedisyon o inciting to sedition. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kinibanggod, basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng probisyon doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Yan. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay... Wala daw siyang nakita doon na provision na itong Armed Forces of the Philippines should protect the President of the Philippines. Mamaya pakinggan nyo, may paririnig ako sa inyong sinabi mismo ng ng militar tungkol sa kanilang kanilang tungkulin sa presidente para masupalpal etong si Alvarez. Lagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect
the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Ito rin yung sinabi ni Duterte. Inuulit mo lang yung sinabi ni Duterte. Kasi nung nag-press conference sila, magkatabi sila ni Duterte. Siguro na-memorize niya yung sinabi ni Duterte, kaya ito, inuulit niya. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. Ito ang ina-address niya rito mga kababayan ay itong Armed Forces of the Philippines. Pakinggan niyo po maigi. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Alright, so ang linaw-linaw please withdraw your support to the Chief Executive sa Presidente. Anong tawag mo dyan? Sige nga. Malayang pagpapahayag pa ba yan? Ayan ba ay pagpapahayag mo ng iyong ng iyong saloobin, pagkadismaya sa gobyerno? Mukhang hindi na eh. Mukhang ang sinasabi mo na iba na eh. Mukhang sinasabi mo na mag-aklas na tayo eh. Parang ang sinasabi mo na sa military, tumalikod na kayo kay Marcos eh. Ang sinasabi mo, mag-withdraw na kayo ng support kay Marcos eh. Ang sinasabi mo, wala na, kalabanin nyo na ang gobyerno eh. Kalabanan mo na si Marcos eh. So yan ba ay malayang pagpapahayag pa rin? Mr. Pantaleon Alvarez? Hindi na po. Yan po ay inciting to sedition na. Yan po ay pag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan po ay pag-uudyok ng sedisyon. Hindi na po yan malayang pagpapahayag. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Alam niyo mga kababayan, etong mga to kasi, sa totoo lang, etong mga sila Duterte, itong mga Duterte supporters, kung magsalita sila, para bang sila ang majority, parang habang nagsasalita sila, parang sila yung tumatayong representative ng mas nakararaming Pilipino. Hindi naman eh. Hindi naman kayo marami, unti lang kayo eh. Paano nyo sasabihin ngayon na mas sineserve ninyo yung kapakanan ng mga Pilipino o ng batas? Iilan lang naman kayo dyan eh. Iilan lang ba kayo masyadong sakim sa kapangyarihan na hindi nyo mahintay-hintay yung inyong oras? Ba't hindi nyo manatapusin yung termino ni Marcos bago kayo magganyan? Kasi sa totoo lang, alam niyo, ito nakikita ko lang sa mga to, sabik na sa kapangyarihan eh. Gustong-gusto nang umupo sa pwesto eh. Kaya ang gusto nila bumaba si Marcos, tapos itong Tolonges na to, sinasabi niya, mag-withdraw itong AFP ng support dito kay Marcos para bumaba si Marcos. So hindi na po yan hindi na po yan tama, hindi na po yan malayang pagpapahayag, hindi na po yan freedom of speech, hindi na po yan freedom of expression, yan po ay inciting to sedition na. O yan, ang linaw-linaw naman eh, di ba mga kababayan? Kaya etong si Alvarez ngayon, pinag-iisipan na sampahan ng kasong sedisyon. Which is para sa akin, tama lang po na ito'y masampahan ng kasong sedisyon.
Eto mga kababayan yung balita, pakinggan po natin yung balita. At naku, napakarami na po nating mga mambabatas ang talagang hindi po nagustuhan. Katulad nung ginawa natin, hindi natin nagustuhan itong ginagawa ni Bebot Alvarez. Ito, pakinggan po natin yung balita. Hindi ko na po ipakikita yung video. Pakinggan po natin. Pananaw ng mga mambabatas, hinggil nga sa naging pahayag ni Congressman Pantaleon Alvarez, ang Department of Justice pinag-aaralan na rin ang issue. Kinundina ng liderato ng Kamara ang umano'y seditious remarks ng kanilang kasamahan na si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez laban sa administrasyon. Sa isang peace rally sa Tagum City, Davao del Norte, nanawagan kasi ang kongresista sa militar na bawiin ang suporta sa punong ehekutibo para siya'y bumaba na sa pwesto. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, dapat ay umaksyon na ukol dito ang mga kinaukulan dahil hindi lang umano ito seditious kundi banta pa sa gobyerno at rule of law. Tama. Dapat kumilos na kayo kasi itong ginagawa ng mga ito, hindi na po ito dapat Actually, sa totoo lang, dapat hindi na ito pinapayagan eh. Kasi iba na ginagawa nila eh. Ewan ko, dapat sa totoo lang, hindi na ito pinapayagan yung ganitong klase mga rally. Ginagawa nila. Nag-uudyok na sila na labanan itong gobyerno eh. Ito, bad trip talaga ako rito. Alvarez eh. Swapang kasi ito masyado. Alam niya mga kababayan, swapang sa kapangyarihan kasi yan eh. Si Camiguin Representative J.J. Romualdo, partikular ding nanawagan sa Department of Justice na imbestigahan na ito at maghain na ng kaukulang reklamo. Git naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ni Alvarez na tila nang hikayat umano ng pagkakawatak-watak. Habang paalala ni House Senior Deputy Hindi lang naman si Alvarez eh. Si Alvarez lang talaga yung pinakamatindi. Pero ang dami nagsalita dyan. Halos lahat ng nagsalita dyan. Ang sinasabi talagang inuudyokan nila itong mga nakikinig doon na magkawatak-watak. Na talagang magalit sa gobyerno. Hindi lang si Alvarez, pero ito lang pinakamatindi. Ito talaga dapat kasuhan. Pero yung iba, ganun din sinasabi. Talaga sinisiraan nila itong gobyerno ni Marcos. Speaker Dong Gonzales, bilang mga lingkod bayan, kailangan ay sila mismo ang ehemplo sa pagsunod sa batas at demokrasya sa lipunan. Tama! Napakawalang hiya kasi na itong mga to, alam niyo sa totoo lang. Etong mga ito, binoto ng taong bayan, lalong-lalo na to. Ang mandato niya kasi, dapat gawin mo trabaho mo eh, hindi yung ganyan eh. Sa totoo lang, sayang sinasahod ng taong bayan sa inyo eh. Sisiraan mo pang gobyerno, magkaya ka mag-aklas. Walang iya naman, pasweldo ka ng tao. Gawin mo muna yung trabaho mo. Sinasayang mo yung sayang talaga yung boto ng tao sa'yo. Dapat iba na lang binoto nila. At least sana nagtatrabaho, hindi katulad mo, puro politika. Namumulita ka na namumulitika. Tagal-tagal pa naman ng eleksyon. Alam mo, sa totoo lang, nakakagigil itong mga to no? Sayang pinapasweldo sa inyo ng taong bayan. Sobra-sobra na nga kurakot na ginagawa ninyo. Yung mandato na dapat ginagawa nyo trabaho nyo, hindi nyo nagagawa. Tapos ngayon, eto, kung ano-ano ang pinagagawa ninyo na imbis na makatulong. Hindi na nga kayo nakakatulong sa bayan, dumadagdag pa kayo sa problema. Sa isang bagong pahayag ngayong araw, dumipensa naman si Alvarez laban sa mga bumabatikos sa kanyang sinabi. Gate ng mambabatas, paano naging seditious ang kanyang pahayag? Pakiusap lang naman ito at sinabi pa niyang sa maayos at mapayapang paraan dapat ito gawin kung sakali. Hindi yan pakiusap. Anak ng tokmat. Mapayapang paraan, sasabihan mo yung military na mag-withdraw ng support sa presidente? Anong kalokohan pinagsasabi mo? Paano mangyayaring mapayapa yun? Once na nag-withdraw, eto nga AFP ng support sa presidente, gulo yan eh. Ano sinasabi mo mapayapang paraan? Mambabatas pa yan guys, mambabatas yan Sila yung gumagawa ng batas.
Dapat etong mga ito nagpapatupad ng batas, pero sila mismo ang sumusuway sa batas. Malayang pagpapahayag daw yon. Kapal naman ang mukha nito. Kasabay niyan, humingi rin ng paumanhin si Alvarez at iginiit na nadala rin siya ng bugso ng damdamin. Una lang Ayan. Tanga-tanga kasi kayo. Ayan ang sinasabi sa inyo. Nadadala kayo ng damdamin nyo o nabubuyo kayo, nabibrainwash kayo nung leader ninyo. Yung kasama ninyo dyan, nawala na eh. Tapos na siya sa pwesto eh. Pero naghahangad pa rin eh ng kapangyarihan. Gusto agad pumesto, yung anak niya gusto agad ipwesto. Ba't hindi nyo hintayin yung pagkakataon ninyo? Hintayin nyo muna matapos. Ang gawa nyo dapat, tulungan nyo dapat ang gobyerno. Wala, puro kayo paninira, puro kayo panlalait. Kala nyo, ang galing-galing ninyo. Okay lang manlait kung magaling kayo eh. So magaling ba kayo? Feeling nyo magagaling kayo? Kapal na mukha ng mga... Iyak ng Department of Justice na pinag-aaralan na nila ang issue. Habang ang AFP at PNP, kapwa namang siniguro na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa paglilingkod sa taong bayan. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. No? Whoever the Ayan, makinig ka Alvarez. Ang loyalty ng AFP, ng PNP, ng lahat-lahat ng mga uniform personnel dito sa ating bansa, ang kanilang loyalty nasa Constitution. Hindi sa inyo. Lalong-lalo ka na, hindi sa'yo. Sino ka ba? Sino ka ba para manawagan? Susundin nila ang chain of command. Sino ba ang kanilang chief executive? Sino ba hepe nila? Di ba presidente ng Pilipinas? Sinasabi mo na hindi po protektahan ng AFP ang presidente. Mali ka dyan. Hindi lang talaga nakasulat yan. Pero sa konstitusyon, nandoon ang kanilang mandato. Protektahan ng gobyerno. Pati na ang otoridad na nagpapatakbo ng gobyerno. Dapat nga, mabasa mo yung sa batas eh. Yung mga kumukontra sa gobyerno, yung mga nag-aakla sa gobyerno, dapat yan, hinuhuli, kinukulong eh. Dapat yan, ang basahin mo, Alvarez eh. Para matigil ka, yan sa pangarap mo. Masyado ka nang, alam mo sa totoo lang, masyado na itong mga DDS na ito, masyado ng grabe ang ganid. Sobrang swapang sa kapangyarihan, nagagawin talaga lahat para lang maupo sila sa pwesto. President is, it's very clear that we will follow that chain of command. Napakalinaw. Bot-bot. Bot-bot Alvarez. Napakalinaw. We will follow the chain of command. Sino ba ang pinaka-head doon sa chain of command? Presidente. Sa kasino ka ba? Wala nga yan. Kay Sara Duterte nga, tablado ka kay Sara Duterte. Tapos mananawagan ka sa AFP, mag-withdraw. Sino ka ba? Sus naman. Wow! Tindi mo, Alvarez. Kapal naman ang pagkakamukha mo. Ibang klase, nanawagan ka pa talaga? Tapos ngayon, sasabihin mo, i-deny mo, hindi ka inciting for sedition. Ano ginagawa mo? Free speech? Freedom of speech? Yun ang anong klase freedom of speech ang pinagsasasabi mo? Nag-udyok talaga to sa sedisyon, sa totoo lang. Linaw-linaw naman mga kababayan, yan, linaw-linaw eh. Ito babasahin ko, may gusto akong basahin dito eh. Pinakita ko na to eh, nung nakaraan eh. Ito. Sabi dito, ito yung sedisyon. Ito yung
krimeng inciting to sedition o pag-udyok sa sedisyon. Kaya ito, makinig ka, Alvarez. Yung sinasabi mo na hindi ka nag-udyok ng sedisyon, ito, tanim mo sa utak mo. Ang krimen ng pag-udyok sa sedisyon ay isang krimen na gawa ng sinumang hindi direktang lumahok sa krimen ng sedisyon. O, hindi ka naman direkta eh. Dumadakdak ka lang eh. Okay? Ngunit, nag-uudyok ng ibang tao. Yan, inuudyokan mo yun, nanonood dyan sa inyo eh. Ang dami nyo dyan eh. Pag nagsasalita ka nga, palakpakan yung mga tao eh. Bilib na bilib sa'yo eh. Nag-uudyok ng ibang tao na magsagawa ng anumang gawaing maituturing na sedisyon sa pamamagitan ng mga talumpati. Yan, ginawa mo, talumpati, pahayag, pagsulat, sagisag, bandila, o iba pang mga representasyon. O ito rin daw ay gawa ng sinumang tao o grupo ng mga tao sa pamamaraan ng pagbitiw ng mga mapang-uyam na salita o talumpati, sulat o lathala o pagpapakalat ng paninirang puri laban sa pamahalaan ng Pilipinas. Ayan, ginagawa mo, paninirang puri. Lahat kayo dyan. Ano bang sinabi nyo dyan? Puro paninirang puri sa gobyerno. Puro paninirang puri dyan sa kay Marcos. Di ba? O ano mang otoridad nito? Ayan, si Marcos, authority. Sino-sino pa mga sinisiraan nyo? Lahat siniraan nyo na. Kasama rin dito ang pagpigil o pag-abala sa sinumang opisyal na gampanan ng tungkulin ng kanyang opisina. Pag-udyok ng iba na magsama-sama para sa mga illegal na layunin. Ayan, ginagawa mo. Niyayaya mo yung mga tao. Gumawa ng illegal na layunin. Sinasabi mo wag na kayong sumuporta dito sa gobyerno. Pagmungkahi ng mga sabwatan upang magsimula ng rebelyon o kaguluhan. Ayan, rebelyon gusto mo Alvarez Ano tawag mo doon? Rebellion yun Kapag itong AFP tumalikod sa administrasyon, sa gobyerno, rebellion yan Tanga mo naman. Tapos sasabihin mo, hindi ka inciting for sedition. Rebellion yan Kaguluhan ang gusto mo Anong sinasabi mo, meron bang ganon? Pag AFP bumitaw kay Marcos, rebellion yan, magkakagulo yan kasi merong mananatili pa rin kay Marcos, merong mga, kung merong mga maniniwala sa yung mga tulongges, konti lang yan. Ang gagawin nun, mag-rebellion, magkakaroon ng gulo. Anong ginawa mo? Ikaw ang pasimuno, nag-imbita ka ng rebellion. Pagpukaw ng mga tao laban sa kinauukulan. Pagpukaw. Pinupukaw mo yung damdamin ng tao, ginagalit mo yung tao Kahit invento lang yung sinasabi mo, ginagalit mo yung tao, pinupukaw mo yung kanilang damdamin para magalit sa gobyerno. Pag-abala sa kapayapaan ng pamayanan, kaligtasan at kaayusan ng pamahalaan, lahat yan magugulo. Magugulo po lahat yan dahil sa gusto na itong tulonggis na to ni Alvarez. O paglihim ng anumang masamang kasanayan. Ayan mga kababayan ang ibig sabihin ng sedisyon. Yan po ang inciting to sedition. Pag-uudyok ng sedisyon. Yang ginawa ni Alvarez yan ayun yung kabuuan nun sasabihin niya, freedom of speech, freedom of expression. Yun ang buwisit. Tapos ngayon di-deny siya. Tapos sasabihin niya, pasensya na po kayo. Nadala lang po ako ng aking damdamin. Ngek-ngek mo. Bot-bot. Bot-bot ka, Alvarez. Kaya alam niyo mga kababayan, sana matuluyan ng kasuhan ng DOJ. At dyan sa Kamara, alam niyo, dapat pag-usapan niyo dyan sa Kamara. At pag-usapan nyo, dapat tanggalin nyo to. Hindi to dapat nasa gobyerno, mga kababayan. Dapat ito
hindi pinapasweldo ng taong bayan kasi imbis na gawin ang kanilang mandato na maglingkod sa bayan, walang hiya, mas gusto pang paglingkuran yung sariling kapakanan. Dapat talaga to tinatanggal nyo na sa pwesto. Yung mga ganitong klaseng tao na talagang balak guluhin itong ating gobyerno. Grabe. Nakakagigil talaga tong ano na to, grabe, no? Kayo pa naman tong pinapasweldo galing sa buwis ng taong bayan, tapos kayo po tong ganyan, mga walang hiya kayo. Alright, so yun lang mga kababayan, panalangin ko lang sa Diyos na sana makasuhan to. At kapag nakasuhan ng sedition, dapat matanggal to bilang opisyal dito sa ating bansa. Dapat matanggal sa pwesto to. Kasi sa totoo lang, yung ganitong klaseng tao, hindi na nakakatulong sa gobyerno, nakakadagdag pa ng problema. And dapat ang dapat ang tinatanggal sa pwesto, hindi itong presidente natin. Dapat itong ganitong klase mga tao at yung mga kasamahan niya na walang ginawa kundi manira ng manira. Imbis na tumulong, dagdag pa sa problema. Grabe. Alright, so yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.